Hello mga kapatid. Good morning, magandang gabi sa inyong lahat. Saan na kayo ngayon? Andito ako ngayon sa Maryland, USA. 10:45 AM yata ngayon. Mga kapatid, pag-usapan natin yung paano i-reverse yung bad cholesterol, no? Bad cholesterol. Kasi nangyari sa akin. Tinawagan ako ng doktor. Sinabihan ako na mag-maintenance na ako. Kasi anytime atakihin ako sa puso, no? Kasi sobrang haba yung bad cholesterol ko. Kasi every year may check up kami. So nung napa-check up ko, hindi ko alam yung resulta. Nung tumawag yung doktor sa akin, sabi niya, mag-maintenance ka na, lifetime. So paano i-reverse yan? Pag-usapan natin yan. Na-reverse ko lahat, ano? Hindi na ako uminom ng gamot na yun. So una sa lahat, yung gamutan natin mga kapatid, walang bayad. Video call man o picture lang. Pareho lang din yung kagalingan. So, walang problema sa picture lang. So, sa nagtanong sa akin sa aking mga gabay, yung mga gabay ko mga kapatid, nung una, yung nakausap ko, nung pangalawa kong kausapin ko, yung una kong gabay, yung kinausap ko, sabi ko, pwede ba kitang makita? Total, gumagabay ka naman sa akin. So, kung pwede, makita kita, sabi niya. Nakita mo na kami. Pero, ano nakita? Hindi ko kayo nakita. Sabi niya, nakalimutan mo lang. Pero, o sige, papayag ako. Ito naman, ito na araw, maghanda ka, magpakita ako sa iyo. Sabi sa akin. Yung isa kong gabay, yung una kong gabay. Yung una kong gabay at saka yung pangalawa kong gabay, hindi ibig sabihin na dalawa lang sila, no? Marami yan sila, hindi mo yan mabilang. Alam ko kung ilan sila, sinabi sa akin. So, marami, hindi mo mabibilang. So, dalawa lang yung makausap ko. So, yun yung unang gabay. So, pagdating ng araw na yun, so, excited ako, no? Nung natutulog ako, ito, makikita ko na yung gabay ko, no? So, natutulog ako. Nakita ko, bigla, no? Nakita ko biglang lumapag. Pero hindi nakaharap sa akin, nakatakilid. Yung gabay ko na angel, ha? Yung gabay ko na angel. Alam nyo kung sino yung gabay ko, yung una kong gabay na angel. Kung nag-follow kayo sa akin. So, yung una kong kita sa kanya, malaking angel. Nagatagilid, no? Yung paa niya naka-straight, yung kanan, yung kaliwa nakaganon. Yung pakpak nakaganon, laki. Tagilid. Tapos, biglang nawala. Nung nakagising na ako, nung may pagkakataon akong kusapin yung gabay ko, sabi ko, bakit hindi ka nakaharap sa akin? Sabi niya, hindi kami pwedeng haharap sa iyo. So, hindi ko na lang tanong, no, kung bakit. Basta hindi sila pwedeng haharap sa akin. Basta yun, nakita ko na. So, nakita ko na si Jesus Christ, si Mama Mary, 3 beses ko yata nakita. O, 3 beses ko nakita sa Mama Mary. May kasama siya, hindi ko lang sabihin kung sino. May binigay siya sa akin na spiritual protection ko, hindi ko rin sasabihin kung ano. Ito, mga protection na ito yung makikita, di ba? Yung spiritual na protection, hindi mo yung makikita. So, yun, nakikita ko na sila lahat, ano? So, kahapon, may nagpagamot sa akin, picture, umiiyak. Umiiyak siya sa akin, no? Umiiyak siya pala sa Panginoong Diyos. Sabi niya sa Panginoon Diyos na pagalingin siya.
Iyak na iyak siya. Tapos, yung sinesearch niya sa Facebook, ako ang nakita niya. So, may confidence siya, nagagaling siya, no? Na gagaling siya sa aking mga gabay. Hindi naman ako napagaling eh. Napagaling talaga sa aking mga pasyente, si Jesus Christ, ano? Si Papa Jesus. So, inutusan lang yung mga gabay ko na tulungan pagalingin sila, no? So, yun, mga kapatid, yung masakit yung liig niya, tapos yung tiyan niya, binabarang daw siya. Pinakita niya sa akin yun, may lumabas na bulati, laking bulati, oh. Ilagay niya doon sa baso. Tapos, mahirap na sila, tapos ganun pa nangyari sa kanya. So, kawawa talaga. So, yun. Sawa ng Panginoon Diyos, bumalik siya. Yan kabait mo. Panginoon mga kapatid. Tapos nananong ko siya, marunong ba siya magkusari? Sabi niya, marunong ba siya magkusari? So, kaya pala, kung nagkusari ka mga kapatid, gairan ka ng Espiritu Santo kung saan ka magpagamot. Sa totoong manggagamot, no? Nagagairan ka. Kagaya niya. Yung siniksik niya yung Facebook, ako kagaling nakita niya, no? So, ginagairan siya ng Espiritu Santo na ako makita niya. Gumaling siya mga kapatid. Diyan mismo sa paggamot ko, o hindi akong nagagamot yung mga gabay ko. Gumaling siya. So, pasalamat. Pasalamat sa Panginoon Diyos. Siya ang pagaling niya. So, salamat siya. So, ngayon, gumaling na siya mga kapatid. Taga Negros, babae. No, kawawang-kawawa talaga yung mga taong binibira ng mga masamang espiritu. No? Eh, kung walang nakagamot sa kanya, paano na yun? Mahirap na sila. Tapos, paano? Trabaho yun. May mga sakit. Walang hiya talaga itong mga magkukulam. Ano? Kaya, yung magkukulam, magbago na kayo dyan. Hindi ba kayo nawa? So, pinalis ko lang yung mga karga sa kanya. No? Hindi ko binira yung magkukulam. Pero kung babalikan niya yun, saka ko nabirahin yung magkukulam. Kaya yung mga kukulam dyan, bago na kayo. Hindi ba kayo naawa sa mga tao dyan? Mahihirap pa, tapos binibira nyo. Maawa naman kayo sa mga tao dyan. Buti na lang, nagbago na ako ngayon. Kung hindi ako nagbago, bibirahin ko talaga kayo. Ngayon, galit talaga ako sa mga kukulam, pero binibigyan ko sila ng pagkatao, no? Pero sa pangalawang bisis, pag bumabalik sila, diyan matitikman nyo kung ano. Kaya, bago na kayo. Diba? So, ngayon, gumaling na siya, no? So, nagpasalamat din ako sa Panginoon Diyos na naggumaling siya. Kahit nasa picture lang. So, God bless mga kapatid. Sa may mga sakit dyan, akala nyo na iba na, chat nyo lang ako. Lalo na sa walang mga load, pili sa picture lang, walang problema. At huwag niyong kalimutan mga kapatid, lalo na mga kapatid, totoo ito mga kapatid, no? Ako mga kapatid, naawa talaga ako sa inyo. Kasi yung lalo na sa ibang bansa, mga kapatid, yung palaging may lindol, may baha o bagyo, ilagay mo lang yung Sacred Heart of Jesus at saka shout out ni Mercy Martinez. Shout out, sis. Ilagay nyo lang sa bahay nyo yung Sacred Heart of Jesus at saka yung Sagrada Pamilya. Ligtas kayo mga kapatid. Sa lindol, sa bagyo. Lagay nyo lang. Maniwala kayo mga kapatid.
So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin yung paano mag-reverse yung bad cholesterol. So yung nangyari sa akin, totoo talagang nangyari ito sa akin mga kapatid. So ngayon natakot ako mga kapatid, no? Yung tinawagan ako ng doktor, sabi ng doktor, Richard, mag-maintenance ka na 40 mg. Nakalimutan ko anong pangalan ng gamot na yun, 40 mg every day. Kasi anytime mamamatay ka, matutugi ka, atakihin ka sa puso. So ngayon natakot ako, no? Wala akong dinaramdam. Tapos bakit sinabi niya may sakit ako? Anytime mamamatay ako, no? Atakihin ako. Wala naman akong nararamdaman. Yun ang problema mga kapatid. Wala ka nararamdaman. Tapos pag grabe na yung sakit mo, bigla ka nang mamamatay, no? Atakihin. So ngayon, nagtatanong ako sa mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko, hindi nagsabi sa akin na mag-diet ka muna. Sabi, inumin mo yan, baka may mangyari sa'yo. So ngayon mga kapatid, ininom ko mga kapatid. Isang araw, okay pa. Yung pangalawang araw, nagsusuka ako mga kapatid para yung lahat ng aking mga organ dito sa loob ng aking katawan, parang gustong ilabas. Mga 5 minutes yata yung suka ko, no? Hindi ko mapigilan yung suka. Yun ang side effect ng gamot, ha? At may iba pang side effect niyan. Pwede ka mag-Alzheimer niyan, lose memory, no? Pagka long term yung gamot, yung maintenance mo yan. So ngayon, nagsusuka ako. Para mamamatay ako sa yung nagsusuka ako kasi ang sakit. Para talagang lahat ng laman na sa loob ng aking katawan gusto kong ilabas. At hindi ko mapipigilan. Talagang parang may magdudukot ito doon. Lantakan mo mga kapatid, 40 mg. Yung sa mga kaibigan ko, 5 mg, 10 mg. Bakit sa akin 40 mg? Sabi ng doktor, ha? Tapos lifetime daw. Kaya sobrang, yun ang first time ko nag-maintenance ako. Nung pangatlo mga kapatid, nung nawala na yung suka ko, hindi na ako uminom mga kapatid. So ngayon, ang ginawa ko mga kapatid, sabi ko sa isip ko, mas mabuti pa mamatay ako dirisuhan kaysa mamatay ako doon sa suka na lahat ng organ ko lalabas. Baka sa pangatlo kong pag-inom, baka lalabas na yung bitoka ko, hindi ko mapigilan eh. Talagang sukang-suka ka eh, parang may dudukot doon eh, ilaglag. So mas mabuti pa mamatay ako na wala akong niraramdam kaysa mamatay ako doon sa nagsusuka ko. Jenny Valesco, God bless. Shout out. So ngayon ang nangyari mga kapatid, yung ginawa ko, hindi na ako uminom. Sa pangatlong pagkakataon, hindi na ako uminom. Tinitingnan ko yung kinakain ko, lalo na pagbusog na ako, tapos ako kumain. Kumakain ako ng ice cream. Yung ice cream pala, mataas yung cholesterol noon. At saka sa ibang mga kinakain ko, mataas pala yung cholesterol, hindi ko lang napansin. Kain na ako, no? So anong kinakain ko? Wala kasi ako mininintinas noon eh. So ngayon, nag-diet ako mga kapatid, 1 buwan. Nag-vegetarian ako, no? Hindi na ako umiinom ng soda. Yung soda mga kapatid, noong 2012, hindi na ako uminom ng soda. Yung kagandahan sa akin, kung uminom ako ng soda, baka patay na ako ngayon, no? Kasi yung soda talaga naka-trigger yan sa mga sakit mo. So tubig lang talaga ako, yung ininom ko tubig. So ngayon mga kapatid, vegetarian ako, hindi na ako kumakain ng mataas na cholesterol. Na-blood work ko after 1 month. Doon, nag-normal yung bad cholesterol ko mga kapatid, nag-normal. Sus, talagang lundag na lundag ako. Lantakan mo, sabi ng doktor, ha? Lifetime. Tapos hindi pa sinabi sa akin ng doktor, na pwede ka mag-diet ka muna bago ka inom dyan. Sabi, yan, inumin mo bago ka matulog. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Ganon daw din siya. May bad cholesterol. Umiinom daw siya every night ng gamot. Kaya nung pumunta ako sa kanya, ng doktor, sabi niya, anong nangyari sa'yo? Bakit nag-normal yung
yung bad cholesterol mo, uminom ka ba ng gamot? Kung hindi ako uminom, nag-diet lang ako. Mamamatay ako sa binigay mo sa akin na gamot, 40 mg. Taas nun. Napahiling yung doktor, ano? So, ngayon wala na akong maintenance. Liban lang doon sa antibiotic. Yung antibiotic ngayon, kasi naka-pneumonia ako, no? Ni-reduce yung antibiotic. Yun ang kagandahan kasi ni-reduce. 100, so 200. So maliit na lang. Kayang-kaya ng katawan, hindi kagaya nung una na parang lutang ka palagi kasi sa taas ng antibiotic. So, yung mga sakit natin mga kapatid, yung mga physical natin mga kapatid, tayo mga kasalanan yan, yung mga kinakain natin yan, kinakain natin na kain lang tayo. Hindi natin tinitingnan yung kinakain natin, ano? Kaya mag-ingat sa kinakain natin. Kung may mga sakit kayo na matagal na, halimbawa, yung bad cholesterol, nandiyan pa sa inyo ngayon, nag-maintenance pa kayo, i-try nyo yung 1 month. Huwag mo na kayong mag-maintenance 1 buwan. Diet muna kayo. Huwag kayo inom ng suda, huwag kayo inom ng mataas o kakain ng mga mataas na cholesterol. Tapos pag tumaas pa rin, wala tayong magagawa niyan. Talagang mag-maintenance ka. Pero nakikilala akong marami na nagamot. Kahit na anong klaseng sakit. No? Lalo na sa mga cancer. I-follow niyo na si Doc Atoy. No? Palagi na nag-joke, pero yung mga gamot niya, totoo mga kapatid. Follow na si Doc Atoy. Lahat ng mga sakit yata yun, gagaling sa kanya, lalo na mga cancer. No? Yung iba, hindi maniniwala, wala na tayong magawa dyan sa taong hindi maniwala. Kagaya, sa paggagamot ko, walang maniwala, wala na tayong magawa dyan. Hindi kayo gagaling kapag hindi kayo naniwala. I-try nyo muna bago kayo magdesisyon. Kung gumaling ba kayo, hindi. Hindi kayo mahusga kagad. No? Araw-araw mga kapatid, umiikot ako dito. Kasi alam mo, pag nakikita ko itong mga kahoy na ito, may replace talaga yung pagkatao ko, parang luluwag yung ano bang mga problema mo, ano bang meron. Pag nakakita ako ng mga kahoy, mga ganito, kaya bago ako magtrabaho, ikot muna ako dito. Kasi pawala ng stress. May mga park kasi dito Ikot ko kayo
dito ako umikot araw-araw mga kapatid. Maganda talaga pakiramdam dito. Refresh yung pag-iisip. So mga kapatid, yan lang mga kapatid. God bless mga kapatid. Ingat kayong lahat.